Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bagong gising, bagong blessings. Tayo nagpapasalamat muli sa Diyos na binigyan niya tayo ng panibagong buhay, panibagong lakas. Tinihingi natin muli ang kanyang grasya para maharapan natin ang ating mga iba't ibang trabaho, obligasyon at responsibilidad. Nihiling din natin ang grasya ng Diyos para tayo'y matauhan, layuan na ang mga taong nag-aabuso sa atin, mga toxic at negatibong tao na gumugulo sa ating isip at puso. Tilingin din natin sa Diyos ang kanyang banal Espiritu para pukawin naman ang kalooban ng mga masasamang tao, sila'y magbago, maging mas kamukha at kawangis ng ating Panginoong Jesucristo sa pagmamahal at sa matuwid na pamumuhay. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba muna, hilingin natin muli kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan
ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan itong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang kinalakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos sinauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat na nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaan nito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel
Noong kapanahunan ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo ng Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pa na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas. Sa taluktok ng borol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hanggang kailan mo titiisin ang pananakit ng isang toxic na tao bago ka lumayo sa kanya? How much disrespect can you take before finally you decide to cut off a person out from your life? Kailan bang tamang panahon para alisin mo na yung taong yan sa buhay mo dahil sinasaktan ka na niya? Para sagutin po natin ito po ang gusto ko munang sagutin niyo. Mamamatay po ba kayo kapag uminom kayo ng lason? Yes or no? Yes. Di po ba? Kung kakaunti lang yung lason na iniinom mo, kinakain mo, mamamatay ka ba? Yes or no? Yes. Tingnan nyo na po. Marami, kakaunti, kapag lason yan, makakamatay sa'yo. Di po ba? At ganyan din po pagdating sa toxic at negatibong tao. Hindi ibig sabihin na titiis mo siya, natatanggapin mo na lang siya. Amen? We should remember and understand that. It is not because you can tolerate it, you will just accept it. Hindi dahil natitiis mo ang ugali ng isang tao na dapat okay ka na dapat tanggapin mo na lang siya. Amen? Do not stay where you can tolerate, but go where you can celebrate. Amen? Tandaan niyo po, mga toxic na tao ay lason sa buhay mo. Kapag negatibo ang isang tao, kailangan lumayo-layo ka dito. Kung hindi makahawa ka sa kanya, at lalo ka lang niyang masasaktan. Kung hindi, mapapatay ka niya. O baka mapapatay mo ang iyong sarili sa sakit ng loob mo sa kanya. Amen? Tignan niyo po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Umalis siya, tinalikuran niya yung mga tao na gustong patayin siya. Oo, turo ng Diyos. Mahalin mo ang kaaway mo. Pagdasal mo ang nakasakit sa iyo. Pero hindi sinabi ni Jesus, manatili kayo dyan sa mga taong gustong pumatay sa inyo. Wala tayong mababasang ganyan sa turo ng ating Panginoon. Kung may panganib na sa buhay mo, panahon na, lumayo ka na. Hindi po pagmamahal ang nagpapaabuso. Amen? Hindi kabaitan ang tinitiis mo ang kabastusan ng ibang tao. Amen? Yes, you can forgive people from your heart. But after that painful, hurtful experience, learn not to welcome them back to your life. Apology accepted, but access denied. Hindi po totoo yung forgive and forget. Ang tamang aral dapat, forgive and learn. Kayo nga po, forgive and learn. Kapag kasi puro ka na lang forgive and forget, kawawa ka, gagamitin ka, aabusuhin ka. Amen? Mga kaibigan, huwag naman po kayong maging biktima ng mga masasamang ugali ng ibang tao. Kung meron kang toxic na katrabaho, diyan sa inyong opisina, kung meron kang toxic na boss, minumura ka, hindi ka na nga pinagbre-break, pinapakain, yung overtime mo hindi pa binibigay,
maghanap ka na ng ibang trabaho. Tandaan niyo po, walang katumbas na pera ang kapayapaan mo. Anything that costs you your peace is expensive. Kahit nakakaunti lang ang pera na sweldo mo, basta't payapa ka, yun ang tunay na mahalaga. Di po ba? Masyadong maiksi ang buhay. Sipin mo, 8 oras na kumakayod ka. Pagkatapos no sa ginagawa mo, hindi ka pa masaya? Anong klaseng buhay yan? Lumayo-layo ka sa mga taong hindi nakikitang iyong halaga. Marami pa naman ibang trabaho dyan. Nagagalangin ka bilang tao sa iyong pagtatrabaho. Lumayo ka din, kapatid, sa mga kaibigan na hindi ka kayang ipagtanggol sa ibang tao. Remember, a friend who does not defend you is an enemy. Amen? Kung kaya kang pag-usapan habang wala ka, ang taong yan, walang malasakit sa iyo, plastic lang siya. Tandaan, mas marami pang ibang totoong tao na mas magpapasaya sa iyo, na mas mamahalin ka. Hanapin mo yung mga totoong kaibigan. At kung toxic na yung inyong relationship, tigil na. Tapusin mo na, lalong-lalo na kung hindi pa kayo mag-asawa. Kung sa umpisa pa lang napapansin mo yung iyong boyfriend, babaero, lasenggero, sugarol, walang galang sa mga magulang mo, please, parang awa mo na, iwalayan mo na. Pagdasal mo sa Diyos, bigyan ka ng tamang tao. Marami pa naman dyan. Because remember, the best decision that you will make in your life is who to marry. Sipin niyo po, higit sa kalahati ng buhay mo, gugugulin mo dyan sa taong yan pag kinasal na kayo. Pagkatapos pag nagkamali ka pa, diba? Parang buhay ka pa, nasa impyerno ka na. Amen? Forever ang kasal habang buhay kayo. Pag-aralan nyo ng mabuti ang ugali na makasintahan nyo. Father, paano naman? Kinasal na po ako, nagbago yung ugali ng aking asawa. Father, paano po? Nagbago ang ugali ng aking kapatid. Iiwan ko na ba sila? Tataboy ko na ba sila? Ano pong gagawin ko? Pag merong tao na hindi mo na maaalis sa iyong buhay, kailangan matuto ka. Alisin mo sila sa iyong isip at puso. Amen? Please, learn the art of detachment. Huwag kang palagi mag-overreact dyan sa ginagawa ng toxic na tao na yan. Kung meron man siya sinasabi, hayaan mo lang siya. Kasi mas masaya ang mga toxic kapag nilalabanan mo sila. Diyan sila mas lumalakas kapag pinapansin mo sila. The best weapon against toxic people is to remain silent and humble. Amen? Huwag mo na sasagutin. Huwag mo nang gagantihan yung mga taong masasama sa buhay mo. Magtiwala ka, ang Diyos, siyang gaganti para sa iyo. Pero bago ka man tumahimik, kapatid, ito pong tandaan niyo, matuto ka naman sana na manindigan at magsalita. Ang Panginoon po natin, bago niya iniwan itong mga taong gusto siyang itapon sa bangin, nangaral muna siya. Pinagsabihan sila. Tingnan niyo po, ang ating Panginoon nanindigan. Opo, maganda na i-ignore mo yung mga nananakit sa iyo. Pero kung hindi ka magsasalita, pagpapatuloy nila yung kanilang mga masamang gawa. Di po ba? Maganda rin paminsan-minsan. Ipahiya mo naman ang masamang tao para madalas sila. Kasi ikaw na lang palaging inaabuso nila at pinapahiya. Kaya mo din naman na baliktarin . Kung nasa tama ka, paglaban mo. Amen? Tingnan niyo po yung ibang bansa, kapag nahuli po na corrupt yung opisyalis, agad nagre-resign. Sa pwesta yung politiko, o yung iba, nagpapakamatay pa nga . Bakit? Sobrang nahihiya sila, natuklasan, may ginagawa silang karumal-dumal, may ginagawa silang kasamaan. Pero nakakalungkot dito sa atin sa Pilipinas, singkakapalan na lang ng muka. Di po ba? Yung mga ibang korap, pinagmamalaki pa yung kanilang mga binili na luxury items, binablog pa, nakailan na silang mga pinuntahang bansa. Habang kumusta naman tayo mga simpleng mamayan, lubog na sa kahirapan. Pero ang tanong, bakit merong taong ang kakapal ng kanilang muka kahit na alam mo galing sa nakaw o galing sa hindi tama yung kanilang kinita? Kasi walang nagsasalita. Kasi wala tayong kiber.
Wala tayong pakialam. Hinayaan na lang natin sila. Kaya lumakas ang loob nila. Di po ba? Kung merong nagsasalita lang. Kasi minsan, yung mga iba, pinagtatanggol pa yung politiko. Di po ba? Mga kapatid, hindi po Diyos ang mga politiko. Tao din sila, kamukha natin. At kung nagiging lason na sila ng ating lipunan, mag-isip-isip kayo. Please, maging matalino naman sana kayo. Palitan ang kailangan palitan. Alisin ang kailangang alisin. Managot ang dapat managot. Amen? Buti na lang po ngayon, nagkakaboses na ang ating bayan. May tinatawag na po silang corruption, shaming. Kailangan pagsabihan, konsensyahin na natin. Yung mga ubod ng takaw sa pera. Talang dami na, nahirap na hirap. Ang dami nang nagdurusa. Yes, train your mind and your heart to detach from negative people, but also raise your voices against injustice and abuse. Kapag tahimik na lang tayo sa harapan ng mga negatibong tao, anong ibig sabihin? Binibigyan nyo sila ng kalayaan pagpatuloy ang kasamaan na kanilang ginagawa. Pagkatapos po nating ginawa ang lahat, nanindigan na tayo, lumayo na tayo sa mga masasamang tao. Napatawad na natin sila at tinutuloy natin ang ating misyon at bukasyon. Huwag nating kalimutan. Isuko natin ang lahat sa Diyos. Amen? And what is real surrender to God? It is allowing God to hold on to us. Madalas kasi gusto natin yung sarili nating paraan, sarili nating kagustuhan, sarili nating oras. But when you say, you surrender to God, what you really mean is, your will, O God, your way, O Lord, in your own time, O Jesus. To surrender to God also mean, you open yourself to the grace of God. Umaasa ka, tatanggapin mo, kahit na ano, minsan kahit na masama, maniwala ka. Yan ang magiging daan ng pagpapala ng buhay mo. Always surrender to God. Sabihin mo, Panginoon, I did my best. Take care of the rest. That is surrender. Kaya ang muling tanong, kailan natin iiwanan ang mga negatibong tao, toxic at abusadong tao? Una, kapag sinabi na natin ang kanilang mga mali. Pangalawa, pagkatapos na nating manindigan at pinaglaban ang tama. At pangatlo, pagkatapos na nating silang patawarin at pinagdasal sa Diyos. Manalangin po tayo sa banal na misang ito na wag tayong magpapatalo sa mga taong negatibo at abusado. Ang dami na niyan. Kulang na mga mabubuti, mga nagtsatsaga, na mga matutuwid na tao ngayon. Wag kang magpapahawa sa mga toxic na tao. Wag mo sasabihin, kung ganyan sila kasama, magpapakasama na rin ako. Wag, dahil tandaan mo, may nakalaan na bunga, consequence, parusa para sa mga taong baluktot ang kanilang pamumuhay. Continue doing the good that God wants you to do. Matuto kang manindigan at lumaban para sa tama. Kita ng Diyos yan at ikaw ay pagpapalain sa iyong katapatan. Lagi tayong manalig at umasa sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Araw-araw ka naman niyang binibigyan ng kanyang lakas, ng kanyang grasya. Amen. Tinanggihan si Jesus ang sarili niya, mga kababayan. Tanggapin natin siya na may pananampalataya at pananalig. At ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong magulang naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso,
banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makakalapit kay Kristo kung hindi mo ito pinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin sa magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hinangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan, pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin, pagpupuri sa kararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan
upang ang kagandang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, paalaala mga kapatid, hindi ibig sabihin kapag natitiis mo ay dapat tanggapin mo. Do not go where you can tolerate, but go where you can celebrate. Ang lason kahit nakakaunti, pag araw-araw mo naman yan kinakain at tinatanggap, mamamatay ka din. At ganyan din po pagdating sa mga negatibo at toxic na tao. Kaya nga maaaring depressed ka, malungkot ka, magagalitin ka, dahil exposed ka sa mga negatibong tao, palaging depressed din, malungkot at magagalitin. Walang masama sa paglayo sa mga taong nakakasakit at nang aabuso na sa atin. Kaya nga, bigyan mo naman ng break ang iyong sarili. Para po sa ating assignment, mas bigyan mo ng pansin at panahon yung mga taong nagpapasaya sa'yo, mga taong nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. And if you have nowhere to go, the church is always open to receive you. Give more time, spend it with the Lord, para maalis yung toxic minsan sa ating katawan. Kailangan kang uminom ng supplements, ng maglilinis sa mga toxic na ingredients sa iyong loob. Please, make it your daily habit to go to Mass. Hayaan mo ang salita ng Diyos, siya magbigay ng kapayapaan sa iyo. Remember, the most expensive thing is that which that costs you your peace. Napakamahal, magastos, kapag nasasakripisyo mo na ang iyong kapayapaan. Paano magkaroon ng kapayapaan? Surrender palagi sa Diyos. Umasa ka palagi sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.